At dito po mga kapatid, gusto kong ipakita sa inyo ang tatlong bagay na para sa akin po, ito ang dapat maging motibasyon natin bilang mga Kristiyano. Una, mga minamahal, is about the sure return of our Lord Jesus Christ. The sure return of our Lord Jesus Christ. Hindi ba? Ito po yung sinabi po ng verse number 12. And behold, I come quickly. So, vision po ito ni John, at ang nakita niya sa vision, ang ating Panginoong Jesus ay bumabalik. Ang ating Panginoong Jesus, wow, ibang-iba talaga ang summit. So refreshing. So, pasensya na po kayo. May pumasok na advertisement. Ano po? So, dito, ang makikita natin, bilang Kristiyano, ang isang motibasyon natin ay yung katiyakan na babalik ang ating Panginoon. Amen? Yes, the sure return of our Lord Jesus Christ, I believe, ito ay dapat isang matinding motibasyon. May mga pagkakataong pagod ka na, may mga pagkakataong nasaktan ka, may mga pagkakataon na para bang nanglulupaypay ka. Katulad ng testimony ni Brother Jason, just try to imagine, kung di siya na-revive, kung di siya nanumbalik, sa anong kalagayan siya aabutan ng ating Panginoon. Kaya nakikirejoice tayo eh. Diba? Nakikirejoice po tayo sapagkat ang Panginoon natin nagbibigay patuloy ng pagkakataon sa bawat isa. Sa katotohanan po, hindi iilan ang pagkukulang natin sa Panginoon. Hindi ilang pagkakataon na dumarating tayo sa point na nandiyan ang matinding temptation for us to quit. Pero ang tanong lang, kung Kristiyano ka, ano ang pinakamagandang mararating ng pagtalikod mo? Ano ang pinakamagandang mararating ng pagkukwit mo? Mga kapatid, para sa akin po, if you really believe kung ano yung tinuturo ng salita ng Diyos at kung naniniwala ka na tiyak na babalik ang Panginoon, hindi na dapat bigyan ng puwang pa sa isipan natin na tumalikod, ng bumigay, manglupaypay, at tayo po ay magtigil sa ating mga ginagawa para sa Panginoon. Ang ganda po nung awit ng choir. Amen? Diba? So, sa ikalawang pagkakataon, inawit po sa atin yan. Ang talagang dapat takbo ng isip natin, Kristiyano, magpatuloy ka. Amen? Just continue on. Walang magandang dahilan ang pagtigil. Walang po pwedeng maikatwiran po tayo sa ating pagtigil. Let us face the fact na napakarami mga Kristiyano ngayon ang dapat gisingin sa katotohanan. Ang marami po nagsisimba na lang. Ang marami po, oo, nagpapatuloy, pero nagpapatuloy lang na wala pong maliwanag na direksyon. I believe mga kapatid, itong vision na ito ni John, dapat maging motibasyon natin. I am telling you this afternoon, Jesus Christ will surely come again. Babalik siya mga kapatid. Sa anong kalagayan po niya tayo aabutan? Sa anong sitwasyon niya tayo aabutan? Alam nyo, as I listen to Brother Jason, paulit-ulit po na talagang nabigyang pansin po niya yung hamon na ibinigay ng Panginoon through the message of missionary Cesar de Ocampo. And I believe, operasyon ng Panginoon yun. Ginamit ng Panginoon ito kay Brother Jason para sa realization. Now, the same thing na gusto kong i-observe natin, naaapektuhan pa ba tayo ng mensahe? Kinakausap pa ba tayo ng salita ng Diyos? May impact ba sa atin ang bawat preaching? O napakarami po mga Kristiyano, sa totoo lang, dumadalo lang, nagsisimba lang, pero hawak mo ang buhay mo, hawak mo ang desisyon mo, pagsunod sa sarili mong kagustuhan at hindi sa kagustuhan ng Panginoon. Diba? Nalulungkot at nakakalungkot po mga kapatid na maraming mga mananampalataya alam nilang babalik ang Panginoon pero hanggang ngayon lax pa rin po sa ating spiritual life. Hindi na ito yung panahon na patumpik-tumpik pa tayo. Hindi na ito yung panahon na may reservation pa tayo. Hindi ito yung panahon na ipipilit natin ang ating gusto. Kung naniniwala ka na babalik ang Panginoon, yan ang dapat isang matinding motibasyon mo para lalo kang magsipag sa pagdalo, para lalo kang magsipag sa soul winning, para lalo kang magpakalalim sa Panginoon, para lalo kang magpagamit sa Panginoon. Amen? Kaya pagka sinukat po ang paniniwala mo sa doktrina na babalik ang Panginoon, pagka yan po'y susukatin sa spiritual performance mo, convincing ba? Sa palagay nyo kaya, kung ang ating magiging panukatan at batayan sa katotohanang babalik ang ating Panginoong Jesucristo ay kung paano ka mamuhay,
kung paano ang takbo mo bilang Kristiyano, kung paano ka maglingkod, kapani-paniwala kaya talaga na ikaw ay naniniwala na babalik ang Panginoon? Mga kapatid, ang isang Kristiyanong totoong naniniwala na babalik ang Panginoon, hindi po magiging inactive yan. Hindi po magiging unfaithful yan. Titiyakin ko po na ang katibayan na naniniwala ka na babalik ang Panginoon, titiyakin ko na itotodo mo na ang lahat para sa Kanya. Ibibigay mo na ang lahat para sa Kanya. Kaya Brother Jason, sasabihin ko sa iyo na napakagandang bagay, napakagandang indikasyon na ikaw ay nakilos ng Panginoon at ikaw ay nasa tamang direksyon. Just keep it up. Why? Because Jesus Christ will surely come again. Di ba? Great motivation. The sure return of our Lord Jesus Christ. Nakita po yan ni John the Beloved sa kanyang vision. And behold, I come quickly. Ang nakita po niya, Jesus Christ is coming with haste, mga kapatid. Nandoon po, yung talagang masasabi po natin, with excitement, babalikan tayo ng Panginoon. Kaya lahat ng paghihirap mo sa lupa, lahat ng tiniis mo, lahat ng pasakit na dinanas mo, sa paglilingkod mo sa Panginoon, mapaparam lahat yan, sapagkat babalikan tayo ng ating Panginoon. This world is not our home, mga kapatid. Marahil maraming mga nakikita mong pagkukulang sa buhay mo dito sa lupa, pero hindi ito ang ating permanent resident, mga kapatid. Naglalakbay lang po tayo dito. Ang pagkamamamayan natin sa langit na. At meron pong pangako ang Panginoon. Maliwanag po. Kaya lahat ng mga kabalisahan mo, lahat ng mga inaalala mo, ang isang magandang maging encouragement, lakas mo at motivasyon mo, yung pangako na babalikan tayo ng Panginoon. Amen? John chapter 14, beginning verse number 1. Okay, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, ang pangako po niya, I will come again and receive you unto myself, so that where I am, there you may be also. Amen? Mga kapatid, the great motivations sa ating pong, sa vision po ni John. Number 1, the sure return of our Lord Jesus Christ. Number 2, the special